Dumako ho tayo dito mga bossing. Naku, eto panibagong kaso na naman ang ihahain ni dating Senador Trillanes mga kababayan dito kay dating Pangulong Duterte. Former Senator Antonio Sonny Trillanes after filing plunder case against former President Rodrigo Duterte, Senator Bongo at the Department of Justice um, Justice Manila on July 5, 2024. Ano po, Manila, after filing plunder case and graft complaint with the Department of Justice, former Senator said he is preparing file other charges. Meron na naman pong kasunod, mga kababayan. Former Senator Sonny Trillanes said he is preparing file other charges against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo. Meron na naman kasunod, mga bossing. Sundan ho natin ito. No? Sabi dito, he added, kailangan talaga na magkalap ng iba't ibang dokumento. So malapit-lapit na rin yan. Naku po, ito na naman. Sasabihin na naman ho mga kababayan, ng mga DDS nating mga kababayan. No? Nasaan na ba yan? Ang tagal-tagal niyan. Bakit hindi pa nakukulong ang dating Pangulo? Kapag ka ho yung ganito, mga bossing, biglaan na naman ho ito. Bulagaan na naman ho ito. Iniisip ko nga ho, baka mamayang anong oras na diyan, 12:41? Mamaya, Lunes na naman ano? Baka biglang lusubin na naman ho, baka biglang mamaya baka marinig natin, nadakma na si Kibuloy. Oh, kagaya ho niyang sa dating pangulo, baka biglang dakmaan din po 'yan ng ICC. Malapit-lapit na. We need to gather various documents, in English lang 'to. The Frigate acquisition project of worth 15.7 billion involved the purchase of warship for the Philippine Navy. It began during the administration of former President Benigno Aquino III and continued during Duterte administration. So yung pagbili ng warship, mga kababayan, inumpisahan nung panahon ng dating Benigno Aquino at tatawid sa administrasyong Duterte. Ito na nga po ang pinakamahalaga, nangangati ilong ko. May maharlika kasi tayong topic eh. So ano daw po ang nangyari? Ang nangyari, binili natin, no? Nanalo yung isang contractor sa isang bidding at specific yung mga terms. Kumbaga nakalagay doon kung ano yung mga kasama, kung ano yung mga gagamitin, kung ano yung mga involved, no? Kung materyales puwertes ang mga gagamitin diyan, dapat materyales puwertes ang mga gagamitin diyan, no? Ang nangyari, binili natin. Nanalo yung isang contractor sa isang bidding at specific yung mga term of preference kung ano ang mga nakalagay doon. So yun nga po. Pero nung naupo daw ho, mga kababayan, ang mga Duterte, binago. No? Naging segunda klase. So alam nyo naman po ang presyo, mga bossing, ng mga materyales puwertes. Yan po medyo may kamahalan. Pero pag sinabi mong segunda klase, nandoon na yung bababa ka o babaan natin ng konti yung kung ano man yung bibilin, yung kalidad, babaan natin ng konti, no? Kumbaga hindi na yung yung kung nakasaad, pero malamang sa alamang yun pa din ho ang presyo, mga bossing, ng ipinasa, mga kababayan. So sa madaling salita, siyempre kapagka ikaw pumunta sa isang tindahan, pumunta sa isang tindahan, eto, anuhan mo nga ako nito, bigyan mo ako ng presyo ng mga ganito, ganito. Tapos nakapagpasya ang gobyerno, okay na yan. 'Di ba? Okay na. Segunda, kumbaga, primera klase yung mga gagamitin diyan o primera klase yung iyong bibilhin diyan. Tapos eto, yung inutusan mo o yung susunod, palitan mo na lang ito. Siyempre magpapalit din ho ng presyo, mga kababayan. Bababa sa kung ano yung presyo nung segunda klase. Ano ho? So ngayon, siyempre
Meron ng budget, meron ng budget talaga diyan, stay na lang yung budget diyan unless kung talagang pinapalitan ho nila. O palitan mo 'yan, kasi eto na lang ang binili natin, hindi na yung primera klase. Unless kung ginawa ho nila yon. Pero kung hindi ho ginawa, mga kababayan, eh, mukhang may sabit. Ano ho, at yon yung kinakalap na ebidensya daw ho, mga bossing, ni dating Senador Trillanes. Sabi ni Eduardo Ñu, "Kumbaga sa gamot, boss, generic." Ayun. Kung ikaw, ganito na lang madaling eksplanasyon, o yan gamot, 'di ba? Binigyan ka ng nanay mo para sa kapatid mo. Oh, bibigyan kitang pambili ng gamot. Ito yung bilhin mong gamot, yung branded, 'no? ₱400 bibigyan kita. Aalis ako, pupunta ako, papasok na ako ng trabaho. Bilhin mo 'yan, ha? Oh. Ngayon, si kapatid, pagdating dun, kinumpara niya yung ano, yung gamot na branded versus doon sa generic nga. Ang laki ng diferensya. Oh, eh, dito na lang tayo sa generic na lang, mura kasi, eh. Dahil wala si nanay, pumasok ng trabaho pagdating, "O, inumin mo na 'to." Pinainom dun sa kapatid. Oh, mga bossing, nung ininom na, eh, di nakainom na, generic lang. Kumbaga less bisa, mga kababayan. Tapos sasabihin pagbalik ni nanay, okey na, yung branded ang binili ko. Pero katotohanan hindi pala yung branded, mga bossing. So eto yung kumbaga pinakamadali na pagpapaliwanag ho dito, mga kababayan. Pagdating ni nanay, "Oh, branded yung binili ko." "Okey, ganyan na, ganito." Bakit nagtataka yung nanay, bakit ang tagal kayang ano, umepekto hanggang ngayon hindi pa gumagaling yung kapatid, oh. Or lulusot sila diyan kung pagbalik ni nanay, "Nay, eh, sabi nung nurse, eto daw hong ano, generic, mabisa naman din daw po. Parehas lang naman. Ibabalik ko po yung sukli sa inyo kasi para makatipid tayo." Kung gano'n yung ginawa, lulusot sila. Pero kung hindi gano'n yung ginawa, dale sila diyan, mga kababayan. Eto po susunod na ikakaso ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, aantabayanan ho natin ito. Kung ano po yung magiging progress nito at kung tutuloy ho, mga bossing.